May bagong loan app daw na kahit na first time mo is mataas daw yung ibibigay niyang credit limit or pwede niyang ipautang at low interest daw. Siyempre, hindi tayo maniniwala dyan. Siguro bago ko lang siya namalayan, tong si need loan na to ha. Baka naman kung bibigay kayo ng personal information nyo, baka magsisi lang kayo. So, kung kayo ay nagbabalak pa lang na umutang dito kay need loan, then, panoorin nyo muna yung video na to kasi ako na muna yung nag-try para sa inyo. Meron akong screenshots na ipapakita para alam nyo yung right expectations. Hello everybody! Welcome back to my channel. Kung naghahanap kayo ng totoong review na walang halong chemical, walang halong bola guys, then napunta kayo sa tamang video, tamang channel. Kaya kung hindi pa kayo subscribe na kayo dito because like I said, tamang expectations po yung siniset natin dito about loan app. So my videos are not sponsored and it's based on my personal experience. Sinubukan ko tong si need loan na to kasi sabi nila legit daw. Pero hindi tayo basta-basta naniniwala guys, diba? Diba? Panoorin yung mga screenshots ko. So itong si need loan na to, na-download po siya sa Google Play Store. Aba, meron pa siyang 3.9 stars. At nung kinlik ko yung lahat ng reviews, chinek ko, aba yung first review na lumabas. Salit yung nagbigay ng review. So, dapat warning na yan para sa inyo. Pero kung ayaw nyo pa rin maniwala, wag muna kayong umalis. Keep watching muna kayo, guys. So, dun kasi sa Google Play Store, yung sinasabi ni Need Loan na under pala sa kay Newfly Lending Corporation, sabi niya ay reliable loan app daw siya. And then, one valid ID lang. Multiple repayment methods. And you can apply with your ID card automatic review, 5 minutes loan daw. Kaya nga, like I said, like and subscribe. Dahil ako yung try para sa inyo. Gosh, this is very risky. Ginagawa ko to para sa inyo mga guys. So, yung mga IDs na ibibigay ng hinihingi ng loan app na to are the following: National ID, SSS, Passport, Postal, UMID, Voters ID, and Driver's License. Ito po yung mga high quota daw ng mga ID. Pero guys, ingat kayo dyan because yung mga ID na to, lahat ng mga personal info nyo andon sa front pa lang. Kaya nga sinasabi niyang high quota. Pero mag-ingat kayo guys. GSIS, CIN, PRC, PhilHealth daw. Yun yung other IDs na tinatanggap niya. Yung tanong, ibibigay nyo ba yung ID nyo sa loan app na to? Dapat kasi, chinecheck muna kung rehistrado siya. So, napunta ako dun sa SEC guys. Chinek ko to kung rehistrado si Need Loan at wala po si Need Loan doon. Kaya kahit na yung company na nag-ooperate sa kanya or yung developer niya, wala din doon. Sabi ko nga panoorin nyo muna, tapusin nyo muna yung video na to. Pagkatapos nyo i-download, lumabas to. Na yung hihingi niya daw access is yung location mo, yung access sa camera, yung list of installed applications. Misilip niya kung ano yung meron doon sa phone nyo. Masyado na marami yung mga loan apps na pinag-a-applyan nyo dyan. So, kung payag kayo na mabigyan siya ng access dito, then i-click mo yung I agree. At next, hihingin po niya yung phone number mo. I-click mo yung get OTP para matanggap mo yung OTP. Lalagay mo doon at yun. Just as easy as that, log in ka na. And then, iisa-isahin niyo yung mga permissions na gusto niyang i-allow mo. Such as yung pictures, record video, location, phone calls, allow, yung messages. At yun, boom! Hindi naman pala si Need Loan lang yung nagpapautang. May iba't ibang mga platforms yung nagpapautang. Ibigay nyo ba yung information nyo dito? Ayan, Need Loan, Cash Loan, Salary Loan. Inisa-isa kung check doon sa SEC, yung mga platforms na doon ay wala. Kaya dapat red flag na yan. But for you people, tinry ko yung isa. So, nag-click ako ng apply doon sa Need Loan na yung sabi 8,000 pesos doon yung pwede nyo ipahiram. Siyempre, alam na natin, hindi tayo naniniwala na 8,000 kaagad, diba? Because usually, walang loan app magbibigay ng mataas na amount. Yung mga hihingin niyang information is date of birth, gender, marital status, email, loan purpose, type of residence, current address, education, alternative phone number, Viber number is optional, and then hihingi rin siya ng work information nyo. Pero hindi siya hihingi ng Facebook, but remember, silipin nyo yung mga installed applications nyo. Click mo yung next step pagkatapos yung ibigay yung mga information na yan. So, yung mga choices niya dun sa work information, unemployed, salaried, self-employed, and self-employed professionals lang. Pero siguro yung student nasa unemployed na rin, After that, hihingi po siya ng 4 emergency contacts na pipiliin mo dun sa phone book mo. Access to phone book. Tapos mo ibigay sa kanya yung mga nominated contacts mo. After that, pipicturean mo yung ID mo.
And then, magsi-selfie ka rin. So, for the selfie part and the picture of the ID part, meron po siyang instructions like this. So, kung talagang desidido ka mag-uutang ka dito, then you need to follow that instructions. Otherwise, it's not gonna go through. And make sure na yung settings ng camera niyo tama at dapat maliwanag, walang shadows, walang eyeglasses, walang sombrero, ganun. Pero guys, wag niyo munang gawin to. Tapusin niyo muna yung video na to para malaman niyo kung magkano yung matatanggap mo talaga at kung magkano yung kaltas. So, pagkatapos mong magbigay ng ID, picture ng ID, tsaka mag-selfie, then hihingin niya yung first, your middle name, your last name, as shown on your ID. So, kung wala kang middle name at may dalawa kang pangalan, then i-breakdown mo yung mga pangalan mo. Kalagay naman dito optional. Pero just in case ayaw nyo mag-go through because wala kang middle name, then kung may dalawa kang pangalan, ihatiin mo na lang. And then yung ID type, syempre sinabi ko na kanina, pero if you wanna see it again, kung na-miss nyo yun, then it's right there. Okay? Kung yung submit, kung gusto mo talaga magpatuloy, huwag muna. Tapusin nyo muna yung video na to. At pagkatapos mo yung i-submit, ayan, lalabas po yung mga different payment methods. Makikita nyo dito may fee. Hindi po libre. Kahit na yung GCash, may fee pong 25 pesos. Ba't ganon? Diba? At kung pipiliin mo naman is MU Willier at yung RD Pawn Shop, mas mataas yung fee niya, 130. Pero guys, kasi tinatry ko lang naman yung app na to at ayokong kaagad niya akong padalhan ng loan kahit na ayaw ko mag-loan. Kaya yung pinili ko is MU Willier at ayoko kasi nagbibigay ng bank information. Gusto yung malaman kung bakit hindi ako nagbibigay ng bank information as much as possible, check this vlog. Kasi dito talaga yung na-prove ko talaga yung aking pagkapraning na hindi dapat minibigay yung bank information sa mga OLA. MU Willier or RD Pawn Shop na option. Kaya lumabas na kagad yung pangalan ko at may instructions sa baba kung paano mag-claim. Yun, lumabas yung kanyang calculator. Yung offer niya pala is 1,000. Merong pang 150 days. Mukhang okay siya. At first glance, i-click nyo yung next, dun nyo malalaman kung ano yung totoong kulay niya. Kasi sa 1,000 na ipapaloan niya sa'yo, minus the platform fee at minus the payment channel fee, in my case, it's MU Willier, which is 130. So, yung matatanggap ko na lang is 450. Babayaran ko daw siya in 150 days. Huwag kayo maniwala doon because after 7 days ko lang babayaran yung almost buong loan mo na. Kasi yung second installment niya, which is long, yung August 2, 2024 pa, 6 pesos. Ano ba yan? Joke. Kaya guys, sana pinanood yung video na to, tinapos nyo bago kayo mag-loan dito kasi baka iiyak lang kayo. Ayoko sa mga loan apps na yung matatanggap ko napakaliit tapos babayaran ko ganun. Kahit na sinabi niyang low interest siya, installment siya, wag kayo kagad maniwala tulad dito. At meron pa siyang pa-delete account na drama ha, pero tinry ko yan. At sabi, if you have unpaid bill, which I don't, di ba? If you have bills, if all of your bills have been paid, we will completely delete your account. Gagawin mo is kukontak ka pa daw ng customer service nila. And may email din na dapat mo contact para ipa-delete mo yung account mo. Ayoko ng ganitong malabo. Gusto ko klaro. Gusto ko may label. Gusto kong sigurado. Hindi ko tinuloy. Ayokong tumanggap ng 450 para magbayad ng 1,000 pesos after 7 days. Hope meron kayo natutunan sa video na to guys. Kaya pala, tong si kuya na nag-review sa kanya dun sa Google Pay, yung pag-click mo ng all reviews, yun, ito kagad yung lumabas. Sabi niya, so disappointing. When you capture your ID, it will redirect to the main platform of the apps. Don't apply to this. It's a scam. It will collect your identity and you cannot delete the information you have been given to them. So, dapat red flag na yan, ha? Don't say I didn't warn you kung tumuloy pa rin kayo kahit na ganito siya, ha? Sa inyo na yan because nasa inyo naman kung uutang kayo dito o hindi. Yung importante, meron kayong right expectations at alam nyo kung ano yung pinapasok nyo. So, kung sakali ayaw nyo dito, then we have other legit na mga loan apps na ilang beses ko na na-describe or na-discuss sa vlogs ko dito sa channel na to. Kaya kung hindi mo pa nakikita yung iba kong mga videos, of course, dapat subscribe ka because here we set right expectations about loan apps. Hindi yung paasa lang ha, like sinasabi ng iba. So guys, check my other videos kung naghahanap kayo ng legit apps because I label them accordingly. Hindi po pa clickbait. And I hope you appreciate this video. Again, kung hindi ka pa subscribe to my channel. Marami kayong matututunan dito or at least yung expectations nyo na siset ng tama. I'll see you next time. Thank you so much for watching.